Noong unang panahon, may tatlong maliliit na baboy. Okay? Nagdesisyon sila na gumawa ng sarili-sariling bahay. Yung unang maliit na baboy, gumawa siya ng bahay na nayari sa dayami. Alam niyo yung dayami? Tanong niyo sa nanay niya pagkatapos ito, ha? Ang pangalawang baboy, ang bahay ay yari sa patpat. Alam niyo yung patpat? Stick, di ba? Ang pangatlong bahay ay yari sa bato. Alam niyo yung bato? Okay. May isang salbahing lobo. Ano ang English sa lobo? Salbahe. Wolf. Okay, very good. Alam niyo yung itsura ng wolf? Lobo? Tinuro ba ni ma'am? Opo. Palakpakan natin si ma'am. Okay. Ang salbahing lobo ay naghahanap ng mga baboy, maliliit na baboy na nakakain. Una niyang pinuntahan ang bahay na yari sa dayami. Itong tatlong baboy na to, ang bilin ng kanilang ina, sa bawat gagawin nila, dapat ibuhos nila ang kanilang makakaya. Ngayon, yung unang pinuntahan ng lobo ay ang baboy na nakatira sa dayami. Pumasok yung lobo. Okay. Buksan mo ang bahay mo. Kung hindi, hihipan ko ng hihipan ng iyong bahay hanggang sa masira. At ikaw ay aking kakainin. Naku, kakainin yung maliit na baboy. Subukan mo, sabi ng baboy. Kaya lang, dahil sa dayami, ang bahay ng maliit na baboy, anong nangyari? Nasira. So, yung maliit na baboy, nakain. Pangalawang baboy, yari saan? Yari saan yung bahay niya? Yung sinabi kong term, kanina, patpat. Very good. Everybody's listening. Okay. So, pangalawang bahay, lumapit sa bintana yung lobo. Buksan mo tong bahay mo. Kung hindi ay ihipan mo ng hinihipan hanggang sa masira at kakainin kita. Subukan mo, sabi ng baboy. Nasira nga. So, nakain din yung baboy na gumawa ng bahay na yari sa patpat. Eto na. Ito yung pangatlong baboy na gumawa ng bahay na yari sa bato. Dahil itong pangatlong baboy ay nakinig sa nanay niya na sa bawat gagawin mo, ibigay mo ang iyong lahat-lahat. Give your best. Okay? So, nag-isip siya na gumawa siya ng bahay na matibay, yari sa bato. Ito na. Ang salbahing lobo, papasukin mo ko. Kung hindi, kakainin kita. Subukan mo, sabi ng pangatlong maliit na baboy. Sinubukan nga. Hinipan niya ng hinipan yung bahay ng pangatlong maliit na baboy. Anong nangyari? Hindi nasira dahil nakinig siya sa nanay niya, diba? Kaya ang nangyari, galit na galit yung salbahing lobo. Umakyat siya sa bubong. So alam niyo yung chiminea, kay doon siya nagdaan, subalit matalino ang maliit na baboy. Nagpakulo siya ng tubig, so oras na bumaba yung lobo, kumukulo na yung tubig, namatay siya. Dahil, syempre, napasok, diba? So, namatay yung lobo, nagtagumpay yung pangatlong maliit na baboy dahil matalino. Nagkinig po si Leonard. Patay din mo ngayon.
Ina na okay ka na? Na umiiyak? Ako po, tatapusin ko po ang aking pananalita sa sikapin po natin na katulad po ng sinabi ni Inang Aurora Enriquez na binabati ko po ang Eugenio G. Tanto Elementary School dahil napakalaking achievement po pala ang kasalukuyang tinatamo ng ating paaralan. Palakpakan po ulit natin ang Eugenio G. Tanto Elementary School. Sino ang may hawak ng programa? Sino ang may program? Kasi po, nung fourth year high school po ako, si Ginoong Jolag Santos ang aming panauhin. Kukwento ko lamang po ang aking karanasan. Si Ginoong Jolag Santos po, taga sa atin din. Nung fourth year high school po kami, siya po ang aming guest speaker. Nung pong tinanong po niya kung sino ang may mga programa. Yung aking pong ina ay may programa noon. Hawak-hawak po niya. Actually, ako po hindi nakatanda nun eh. Sinabi po niya na ang unang makapagbigay sa akin ng program ng mismong graduation, after 4 years, bibigyan ko ng trabaho. Alam po ba niyo nangyari after 4 years? Binigay po sa akin ng mahal kong ina ang programa namin. Nagpunta po kami kay Ginoong Jolag Santos at ako po ay dagliang nagkaroon ng trabaho. Palakpakan po natin si Ginoong Jolag. Si Ginoong Jolag Santos po ay kasalukuyang nasa National Commission on Filipino sa Malacanang po. Kaya po, bilang hindi po pagante kasi masama pangit pong pakinggan yung pagante. Bukal po sa puso ko na hindi po after 4 years kasi after 4 years, grade 4 pa lang po kayo itong mga bata. So isa munti pong pangako, maliit o malaki mang maitutulong pagdating po ng first year college. Pwede po niyo ipakita sa akin to. Kahit sa siguro 10 years. Siguro po yung mga mami ang pwedeng magtago. At tulad po ng ginawa ng aking ina. Ako po ay nagtrabaho kay Jolag Santos 5 taon. Doon ko po unang na-experience ang magtrabaho dahil po sa pangakong iyon na binibiwan ng aming panauwing pandangan. Kaya po after 10 years, sounds impossible po, pero wala pong, hindi po ganong nakakainis siguro. So, hindi po ako nangangako ng malaking tulong. Siguro po, malaking tulong after 10 years. So, how old are you? So, 16. Okay? So, 16. Anong pangalan ko? Ivan po. Tago mo yung program mo ha? Nanay mo ha? Sige. Yun lang po at maraming salamat po sa pakikinig.